Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng vermicomposting bed. So as preparation for the introduction of vermiworms o before sa paglalagay ng ating mga vermi is kailangan nating mag-decompose ng mga substrate para sa ating vermicomposting. And using this metal drum na pinutol ng kalahati, ito yung gagamitin natin at magsisilbing lagayan natin mga substrate upang ma-decompose ang mga materials na ilalagay natin. So first na ilalagay natin is yung mga tuyong dahon ng puno. So this time ang ginamit ko dito yung mga tuyong dahon ng rambutan kasi ito yung mas maraming dahon dito sa amin. So next naman na material na ating gagamitin, ito yung puno ng saging. So ito yung hinarvest ko kahapon at tatatarin natin kasi ito yung magbibigay ng potassium content sa ating vermibed. You can also use guys yung bunga nito saka yung puso ng saging at saka yung dahon. But I decided to use this trunk kasi ito yung mas madali kong makuha dito sa garden. So tinatadad ko yan ng maliliit para madaling may decompose later on. Itong banana trunk guys, mas nice din siyang gamitin kasi it composes 30% of water and it will also help our compost bed to keep it moist. At mag-ingat din tayo sa paggamit ng bolo or itak para hindi masugatan. At pagkatapos nating tadtarin ng maliliit, pwede na nating i-layer natin sa ating bed. Ayan. Ang ginawa ko lang dito guys sa layering is brown materials, then green materials, then after is brown materials na naman, saka green materials. May mga balat din ng okra dito na kinuhanan namin ng seed, inalagay ko na rin, at saka yung mga binunot na mga damo sa gilid-gilid ay pinatong ko na rin. Ayan. Ayan, ikinalat ko na rin para evenly distributed sa ating bin. Next layer is yung mga tuyong dahon na ginamit ko kanina. Pwede rin gamitin yung mga papel-papel na hindi na nagamit, yung mga karton, yung mga egg trays na paper. Make sure lang na gugupitin nyo at hiwain nyo ng maliliit yung mga materials. Ayan. By the way guys, itong mga brown materials na inilagay natin is rich in carbon content. Yung mga green naman, leafy or yung mga binunot natin is rich in nitrogen. At itong mga banana clippings is rich in potassium. Ayan, nilagyan ko na rin ng mga ipot ng kambing at nilagyan ko to keep it moist. Pagkatapos is tatabunan lang yan at wait for 2 weeks until it decompose. And that's it for today's video. Please like, follow, and share. Bye bye!